Sa ulo po ng mga pangunahing balitang pangkalusugan, DOH Secretary Ted Herbosa bumisita sa Leyte ngayong araw para pangunahan ng emergency at medical response sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Kasama po ni Pangulong Bongbong Marcos, matatanda ang binisita ni DOH Secretary Ted Herbosa ang ilang evacuation center sa Cebu kahapon para sa patuloy na assessment at emergency response sa mga lugar na binaha dulot ng Bagyong Tino. Kaninang madaling araw naman, lumipad patungong Eastern Visayas si Secretary Herbosa para kamustahin ang mga emergency at medical response sa Leyte. Matatandaan ngayong araw din ang landfall ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Visayas noong taong 2013. Samantala makakausap natin sa linya ng telepono live mula sa Tacloban si DOH Secretary Ted Herbosa. Sec, magandang umaga po dyan. Kamusta po tayo dyan sa Tacloban? Medyo umuulan na po ba? Tina, nandito na ako sa Abuyog. Magandang umaga, Tina. Nadidinig mo ako? Yes, go ahead po, Sec. Hello? Nandito na I landed din na Tacloban kaninang alas 5 ng umaga at ngayon nandito na kami sa Abuyog. Papunta kami sa Silago sa Southern Leyte at tutuloy kami sa Hinunangan at sa St. Bernard at sa Sogod. At bukas naman pupunta kami ng B1 Eastern Samar para makita yung mga naapektuhan sa ating Bagyong Tino. Kahapon kasama ko si President Ferdinand Bongbong Marcos, bumisita kami sa Liloan sa Cebu at nakita ko talaga yung mga tinamaan nung rumagasang tubig galing sa bundok. So nanggaling pala yung water from the mountain at dumaan doon sa mga bayan-bayan at maraming namatay doon, mga 30 plus yata yung mga namatay sa Liloan. Ganun din doon sa Talisay, yung nasa tabing ilog, na ubos yung mga bahay doon sa tabing ilog at may mga pictures nga akong pinost sa Facebook ng mga naapektuhan. At ayun, nangangailangan ng basic services yung ating mga kababayan doon, pagkain at tubig, potable drinking water. Kaya yung ating wash facilities, di-deploy natin doon, yung ating mga jerry cans at may chlorine tablets na dinistribute ang ating regional office. So dito, today, pupunta naman kami dito, mga 2.5 hour travel ito, going to Silago at titingnan natin yung mga naapektuhan ng Tino doon. At tama ka, Tina, ngayon ng anniversary, nagko-commemorate sila dito. Marami silang activities to commemorate yung mga kababayan nating namatay sa one of the strongest typhoons ever to hit landfall, yung Typhoon Yolanda. Sec, balikan lamang po natin yung nakita nyo kahapon sa Cebu dahil meron tayong DOH hospital doon, yung Vicente Soto. So, kamusta po yung response po natin, hindi lamang po sa ospital kundi sa mga evacuation centers? Kasi inikot nyo rin po ito, Sec, at meron po tayong mga kinatawan ng DOH sa mga evacuation centers. Correct, no? Yung mga evacuation centers, tinatauhan ng mga doctors natin from the Centers for Health Development. Ito yung ating National Health Workforce Support System, yung mga nurse deployment at doctor to the barrios. Sila yung tumitingin sa mga pasyente sa evacuation center at doon nagdi-distribute ng libreng gamot. Ano? Yung lahat ng ating hospital sa Cebu, fully functional. Walang na-damage ng Tino at for emergency and essential care, pwede pa rin magpa-hospital, pati mga LGU hospitals. So all health facilities functional. Naantala lang nung nawala ng kuryente kasi nag-blackout ang buong Cebu nung sagsagan nung Tino. Pero yung pinaka mga namatay at na-injure at naging homeless ay doon sa dinaanan ng river. Yung pag-overflow ng river na damage yung mga homes. So thousands ang homeless doon sa Liloan at saka sa Talisay. In fact, ang mas bigat na problema ngayon ay kung saan sila ilalagay for temporary housing. In the meantime, nakaano sila doon sa sports center tsaka sa eskwelahan, naka-evacuate. Sec, bukod po sa pauna po nating mga medical services and syempre yung urgent need ng ating mga kababayan kung sakaling sila ay nasugatan o kaya sila ay nagkasakit na dahil nga sa matagal na pagkakalubog sa baha, ang susunod po nating babantayan ay yung kanilang mental health. Ano po ang ginagawa ng DOH, partikular doon sa Cebu, na nabisita po ninyo kahapon para po mabantayan din po yung kalusugan ng kanilang isip dahil sa lahat ng nangyari po matapos
nitong Bagyong Tino? That's correct, no? Yung ating mga health workers are trained in psychological first aid. At sabi ko kay Regional Director Joshua Brillantes, so subukan ko magpadala ng team from the National Center for Mental Health, lalo na sa mga may namatay na kamag-anak, may iba buong pamilya. Lumikas sila, akala nila doon sa mababang lugar, pumunta sila doon sa mataas. Yung mataas naman yung niragasa nung overflow ng ilog at yung isa, buong pamilya niya namatay, naanod talaga nung raging overflowing waters. Kasi flash flood, talagang bumubuhos yung tubig. Yun ang kwento ng mga tao. Nag-umpisa yata siya madaling araw, 5 a.m. nung kasagsagan ng Tino. So, sisikapin ng Department of Health na maipadala yung ating mga kinatawan mula National Center for Mental Health for the psychosocial intervention naman para doon sa mga na-trauma dala nitong bagyo. Pero punta naman po tayo dyan sa inyong gagawin ngayong araw at bukas dyan sa Samar. Aabot po pala kayo hanggang Giwan. So, ano po ang ating inaasahan na babantayan po natin dyan, Sec, at saka po yung augmentation ng ating healthcare workers? Papaano po ang rotation yan kasi maging sila ay naapektuhan din po ng bagyo? Correct, no? Diyan tumutulong yung ating mga hospitals, no? At saka yung ating PMAT team. So meron tayong PMAT dito sa Eastern Visayas Medical Center ng Department of Health. Yung PMAT, yung Philippine Emergency Medical Assistance Team, pinahanda ko rin yun kasi sabi ko baka kailangan namin kayo i-deploy sa Northern Luzon eventually. So naka-alert din sila and ready naman daw sila. Okay. Sek, siguro po yung ating mensahe na lang sa ating mga kababayan na ngayon medyo nangangamba sa pagpasok nitong Bagyong Uwan at saka po yung mga nag-aantay pa rin po ng tulong dyan sa area ng Visayas matapos po ang Bagyong Tino. So sa ating mga naapektuhan ng Bagyong Tino, nangako ang presidente na tuloy-tuloy lang ang tulong at pupuntahan talaga namin. Kaming mga cabinet secretary ay na-assign ng iba't ibang mga naapektuhan ng Tino para bisitahin. Kaya ngayon kahit weekend, nandito po tayo, nagtatrabaho para sa ating national government. Para naman sa preparasyon ng dadating na Super Typhoon Uwan, very important, makinig tayo sa mga advice ng ating Office of Civil Defense. Kung sinabi nilang maglumikas, mas mabuti lumikas muna kesa matamaan ng kagaya nangyari sa Tino. Yung Tino, hindi natin akalain. Ulan pala yung talagang bumuhos. They had amounts of rain that were equivalent to 1 month in several hours. Kaya umapaw ang mga ilog. So, ganun din yung tingin ko dun sa Pag-asa weather report. Parang this super typhoon will be carrying lots of rain at napakalaki yung area na mako-cover. Almost from Batanes to Southern Luzon. So yan, mag-ingat po tayo, makinig sa radyo, makinig sa impormasyon, at maging alerto. Maraming salamat po, DOH Secretary Ted Herbosa, live mula sa Eastern Visayas. Mag-ingat po kayo dyan, Sec. Maraming salamat, Tina.